Yan. Happy Lord's Day muli sa bawat isa at patuloy pa rin po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ipagpapatuloy natin ang series ng ating pag-aaral tungkol sa the ABCs of Christian Growth. At nasimulan na po natin ang letter A. Ayan po ay patungkol sa assurance of salvation. Dito natunghayan natin na pag ang isang tao ay tunay na nanampalataya kay Jesus Christ ay sigurado ang kanyang kaligtasan. Pinag-aralan din natin sa letter B ang tungkol sa Bible at dito natin nakita na ang Bible ang tunay na salita ng Diyos na walang pagkakamali na salita po ng Diyos. At ngayon ay letter C, puntahan na natin ang ating pag-aaral tungkol sa the church at ito po ang part 1 ng atin pong pag-aaral. Tingnan natin ang sinabi ni Jesus Christ tungkol sa kanyang church in Matthew 16 verse 18. The Bible tells us, "And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." So dito po sa talatang ito ay na-encounter natin ang word na church. At alam nyo ba na it is used 115 times in the King James Version of the Bible. At doon sa 115, yung 114 po doon ay sabi nga, of those passages, the Greek word translated church is yung Greek word po na ekklesia. Then, merong isang verse na hindi po ekklesia ang Greek word, kundi sabi nga in one passage na matatagpuan sa Acts 19:37, the Greek word Hierosolus, meaning a robber of a sacred place, is translated church. Yan, makikita natin sa Acts 19:37, sabi ng Bible, "For ye have brought hither these men, which are neither robbers of churches." So yan po ay hindi ekklesia, kundi Hierosolus ang ginamit na Greek word. Ngayon po ay tingnan natin ang ibig sabihin ng church o yung ekklesia na nakita nating Greek word kanina. Pag sinabing ekklesia, ekklesia means a lawful organized assembly. Yan, organized assembly. It is used in 3 ways in the New Testament. So yan po, no, organized assembly o sabi nga organisadong pagpupulong or pagtitipon sa atin pong wikang Tagalog. So tignan natin yung tatlong pagkakagamit po netong o paano po ginamit ito pong church na ito sa tatlong kaparaanan. Una, Israel in the wilderness. Matutungayan natin na sa Acts 19:31 ginamit po itong ekklesia sa pagtitipon ng mga Israelita noon sa wilderness nung panahon pa po ni Moses. Tignan natin ang nakalagay sa Acts 19:31. "This is he that was in the church in the wilderness, with the angel which spake to him in the Mount Sinai, and with our fathers who received the lively oracles to give unto us." So nakita natin diyan na ang mga Israelita may pagtitipon din po sila. Kaya ginamit yung Greek word na ekklesia at translated English word na church. Number 2 ay makikita natin, ginamit din ito sa political assembly, no? A political assembly, at makikita natin yan sa Acts chapter 19:32 to 41. Hindi na natin babasahin lahat ng talata, pero tingnan nyo po ang nakalagay sa verse 32. Some therefore cried one thing, and some another, for the assembly was confused, and the more part knew not wherefore they were come together. Tuloy ko po sa verse 33. "And they drew Alexander out of the multitude, the Jews putting him forward, and Alexander beckoned with the hand and would have made his defense unto the people." So hindi na natin itutuloy ang talata, pero nakita natin na yung word na assembly na ginamit po doon sa Acts 19:32, yun po ay yung Greek word na ekklesia. Pero ito po nga pangatlo, ito yung madalas, no? Christ assembly. Christ assembly, at yan yung nakita natin sa Matthew 16:18. Of the 115 New Testament references to the church,
111 refers to Christ assembly. At yun nga po, yung nakalagay sa Matthew 16:18 na sinabi, I will build my church. So yan po ay church as a Christ assembly. At sa pagkakagamit ng Christ assembly, una po makikita natin, letter A, ito po ay tumutukoy sa the local assembly on earth. Sa Acts chapter 4 verse 47 at saka sa Acts 13:1, ito po ay tumutukoy sa local church. Kaya nga this forms the vast majority of the Bible references to the church. Ayan po. Bagamat yan lang po ang ginamit kong halimbawa, pero marami yan sa Bible. Makikita natin yung mga churches. Church of Laodicea, Church of Philadelphia. So mga local church. Sometimes a church refers to the local church in a generic, institutional sense. So makikita din po natin ang mga halimbawa mamaya. Tingnan muna natin tong Acts chapter 2 verse 47. Ano ang nakalagay sa verse? Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So ang tinutukoy na church dito, ito ay local church na Jerusalem Church. Next naman sa Acts chapter 13 verse 1. Now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers, as Barnabas and Simeon, that was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manaen, which had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. So dito makikita natin na ang tinutukoy naman na church po dito ay yan po yung church na nasa Antioch. So tingnan pa natin ang iba namang example na ginamit ni Apostle Paul. In Acts chapter 15 verse 9, pansinin niyo po ito. For I am the least of the apostles, that am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God. So dito ang pagkakagamit ni Paul ng church of God, hindi siya tumutukoy sa isang individual na local church, kundi ito'y tumutukoy sa general or generic sense. Next, in Galatians chapter 1 verse 13, ang sabi po ng salita ng Diyos, for ye have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, beyond that, sabi niya, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. So dito nakita natin, ginamit na naman ni Paul ang church of God on a generic or institutional sense. Next, in Philippians chapter 3 verse 6, ganun pa rin, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. So dito nakita natin na ganun pa rin ang pagkakagamit ni Paul, tumutukoy sa church as general, dahil wala pong specific na local church ang binabanggit. Kaya makikita natin, ganyan po ang pagkakagamit ng Church of Christ in the Bible. Then, makikita din natin, letter B, the heavenly assembly of the saints. So wag niyong kalilimutan na meron ding pagtitipong nagaganap sa kalangitan. At tingnan natin ang nakalagay sa Hebrews chapter 12 verse 23 at saka sa chapter 2 verse 12. Tingnan natin. Hebrews chapter 12 verse 23, to the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of just men made perfect. So makikita natin dito, mga kaibigan at mga kapatid, na marami po no ang mga kumbaga marami tayong nakitang nagtitipon doon sa kalangitan. Meron ding assembling nagaganap po doon. Nandiyan po ang mga mananampalataya, nandoon ang mga angels. So may mga spiritual beings
na nagtitipon sa kalangitan. At sa Hebrews chapter 2 verse 12, saying, I will declare thy name unto my brethren. In the midst of the church will I sing praise unto thee. So yan po ay tumutukoy doon po sa heavenly assembly na nagtitipon sa atin pong Panginoong Heso Kristo. And of course, meron din pong the future eternal assembly. Ito po ay mangyayari pa lamang in the future of all the saints of all ages. Makikita natin yan mamaya sa Ephesians chapter 1 verses 10 to 11, chapter 2, 16 to 22. In this sense, the church is eternal. Makikita natin sa Ephesians chapter 3 verse 21. Unahin natin yung Ephesians chapter 1. Anong mapapansin natin? That in the dispensation of the fullness of times, He might gather, may gathering, may pagtitipon, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. So balang araw po magsasama-sama yung mga nasa langit, yung mga nandito sa lupa. Merong future gathering. At sabi pa ng verse 11, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. So mga kaibigan at mga kapatid, ang plano po ng ating Panginoong Hesukristo, ang plano ng Diyos sa kanyang church, ito po ay predestinated. Bago pa po ginawa ng Diyos ang mundong ito, ay may plano na po ang ating Diyos sa kanyang church. Then in Ephesians chapter 2, tignan natin, simula po verse 16 hanggang 22. Ano po ang matutunghayan natin? And that He might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby, and came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh. Tuloy natin. For through Him we both have access by one Spirit unto the Father. Wow, ang ganda po nito. May direct access tayo sa ating God the Father sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. At syempre, andyan din yung Holy Spirit. Kaya ang Trinity ay acting in unity. Now, therefore, ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. So tayo po bilang mga mananampalataya, balang araw magsasama-sama na po tayo, no, together with the lahat ng mga mananampalataya, no? Sabi nga diyan, with the saints and of the household of God. At sabi pa nga, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Balikan natin mamaya yan. In whom all the building fitly framed together, sama-sama, magkakasama, groweth unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. So magsasama-sama, no, tayo po ay nasa isang pagtitipon na in the future. Kaya nga dito natin nakita na merong future eternal assembly. Magsasama-sama lahat ng mga mananampalataya in all ages. Kaya nga sabi po ng Ephesians chapter 3 verse 21, unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, sa lahat-lahat ng panahon, world without end. Amen. So mga kapatid, yan po ang pagkakagamit ng church in the Bible. Kaya nga dito ay bigyan natin ng pansin, number 2, the first mention of the church. Sa pag-aaral po ng Bible, mahalaga na mapag-aralan natin yung tinatawag na the law of first mention. Sa law of first mention ay makikita natin dito po, for example, sa Matthew 16, 16 to 19 ay unang binanggit ang word na church.
At ang law of first mention, para yung isang haligi na sa unang pagbabanggit ay pansinin natin kaagad kasi may mahalagang aral po diyan patungkol sa term na yon na ginamit sa Bible kagaya po ng word na church. Tingnan natin, basahin natin ang mga talata sa Matthew chapter 16. Simulan natin sa verse 16. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ. Tandaan niyo po, tinanong ni Kristo, ng ating Panginoong Kristo ang mga disciples kung ano ang tingin nila sa Kanya o ang tingin ng mga tao sa Kanya. Sumagot po sila. At ito pong si Peter ay sumagot din. At sinabi nga niya, and Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Ano ang sabi ng Panginoon? Verse number 17. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jona, no? Simon, anak ni Jonas, yan ang ibig sabihin niyan. For flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. So dito po makikita natin na ang sagot ni Pedro sa ating Panginoong Kristo ay hindi niya ito sariling kasagutan, ito po ay revealed sa kanya ng God the Father which is in heaven. And yan po ay may kinalaman sa inspiration pagdating sa Bible that God is in control. Kung ano yung sasabihin, kung ano yung isusulat ng kanyang mga lingkod. So dito po ay tama ang sagot ni Peter na sinasabi niya si Christ, na si Jesus ang Kristo, the Messiah, ang anak ng kataas-taasan. Then tuloy natin, verse 18. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Then tuloy natin sa verse 19. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. So dito mga kaibigan at mga kapatid, makikita natin ang mahalagang aral pagdating po sa church ng ating Panginoong Hesukristo. Number 1, the church is built by Christ. Ang iglesia po, mga kaibigan at mga kapatid, ay itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. This is one of His most important present occupations. Kaya nga sabi ng verse, I will build. Kaya hindi po, mga kaibigan at mga kapatid, hindi po tao ang nag-build ng church. Hindi po ang si Apostle Paul o si Apostle Peter, hindi po si Martin Luther ang nag-build ng church, hindi po si John Smith ang nag-build ng church, o sino pa yung mga kilala nyo mga religious founder o mga founder ng isang denominasyon, hindi po sila ang nag-build ng church. The Bible is very clear that the Lord Jesus Christ built the church. Kaya nga, kung hindi ang Panginoong Jesucristo ang nag-build ng tinatawag mong church, delikado po yan. Hindi yan matatag. Siguradong mapapahamak ka dyan. Kaya nga, ang talagang kailangan nating maunawaan yung church. Ang nagtatag yan, yung church ng Panginoong Jesucristo na ayon sa Bible, siya po ang nagtatag niyan. Maliban po dyan, yung mga gawa ng iba, tao-tao lang po ang gumawa niyan at kapahamakan po ang dulot niyan sa mga tao. Number 2, the church is built upon Christ. So dito makikita natin na hindi lang po si Christ ang nag-build ng church, sa kanya rin po nakatayo ang church na ito. The rock is upon which the church is built is Christ Himself. Muli, hindi po si Peter na kinikilala ng iba na siya daw po ang nagtayo ng church. Mali po yan, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Kristo, I will build my church. And I will build my church. So si Jesus, upon this rock, sabi, upon this rock, I will build my church. So yung rock na tinutukoy po doon ay hindi si Pedro, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang pangalan po ni Peter ay Petros. It means little stone.
Pero yung rock na Petra, yan po ay rock, malaking bato. So doon pa lang makikita na nating magkaiba po yan. Ang Peter ay small stone pebble. Pag sinabi naman nating yung rock, yan po yung malaki boulder. Kaya ang boulder po dito ay hindi po siya Pedro, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Bagamat may malaking reliyon na kiniklaim po nila na si Pedro ang bato, well, nakakalungkot po sapagkat yung mga ganyang paniniwala ay ano po yan, no? Hindi siya biblical. So sa Bible po, makikita natin by using the principle, Scripture interprets Scripture, ay makikita talaga natin na ang rock ay hindi si Pedro, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Tingnan natin ang ilan sa mga talatang ito. In 1 Corinthians chapter 3 verse 11, for other foundation can no man lay than that is laid. Sino po yan? Which is Jesus Christ. So mga kapatid, ang foundation ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. In fact, even in the Old Testament, alam nyo sa Bible, meron pong mga type na consistent, no, ang pagkakagamit po ng metaphor o pagkakagamit ng type sa isang character kagaya ni Jesus Christ. Makikita natin dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock. Yan. Tandaan nyo po, sila Moses, sa Old Testament, umiinom po sila, nagmumula dun sa rock yung tubig that followed them. Kaya po sila nakasurvive sa wilderness, sila Moses, kasi yung batong yan followed them. And that rock was Christ. So dun po pinapakita na sa Old Testament, yung rock pala doon is a typology. And that typology refers to the Lord Jesus Christ. Kaya consistent po ang pagkakagamit ng type na ito mula Old Testament na ang rock ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Tingnan pa natin in the book of Ephesians chapter 2 verse 20. And are built upon the foundation of the apostles and prophets. Anong nakalagay po dito? Tandaan yun, it's all about the church. Jesus Christ Himself. Ano daw po ang ating Panginoong Hesukristo? Being the chief cornerstone. Siya yung pinakapangulong bato na panulok, no, na ito po ay masasabi natin sa panahon natin ngayon na pag nagtatayo ng structure, yan yung pinakapundasyon, mga kapatid. Tingnan pa natin sa 1 Peter chapter 2 verse 6, wherefore also it is contained in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he that believeth on him, dito sa chief cornerstone, shall not be confounded. So sino po yan? Ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang church is built upon the Lord Jesus Christ. He is the rock. He is the chief cornerstone. Pag hindi po si Kristo ang chief cornerstone, ako matagal na pong guho yan. Matagal na pong sira yan. Kaya nga ang church ay hindi po ang pastor ang pinaka-cornerstone, hindi po yung mga deacons ang cornerstone, hindi po yung mga members ang cornerstone. It's the Lord Jesus Christ, the chief cornerstone. Na pag ang cornerstone ay inalis mo to sa structure, guguho po. Pero buti na lang, ang atin pong cornerstone, ang pinakahaligi ng kanyang church, ng ating pananampalataya ay matibay. At yan po ang ating Panginoong Hesukristo. Next, ituloy pa po natin. Number 3, the church belongs to Christ. Ang church po, ang pagmamay-ari nito, hindi lang ang Panginoon ang nagtayo nito, hindi lang ito nakabuilt upon Him, but also the church belongs to Him. Sa Kanya po yan. Ang church ay kay Kristo. He is the owner. Hindi lang siya yung founder, but also He is the owner of the church. I will build my church. That is His church. Hindi po ito church ng tao. Kaya nga po, pagdating sa church ng ating Panginoon, hindi po tao ang masusunod, kundi ang ating Panginoong Hesukristo, because He is the
the church belongs to him. He is the owner of the church, kaya siya po ang masusunod. Kaya nga, even ang mga pastors, hindi kami pwedeng mag-create ng sarili naming doctrine. No, dahil ang may-ari ng church ay si Christ, ang Bible lamang ang pinaka-manual na ating basis, ang Bible ang pinaka-basis natin ng authority when it comes to our faith and practices. Hindi po pwedeng sa church dogma, sa creed. Hindi po. Bible dapat. Kaya pag ang mga teachings ay wala sa Bible, walang basis sa Bible, ire-reject po natin yan pag yan ay kontradiksyong, malinaw na kontradiksyon sa banal na kasulatan, because ang may-ari po ng church, ang pinaka-chief shepherd ng church ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Under shepherd lamang ang mga pastors, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga hindi po mga pastors ang hari ng church. Hindi po kami pwedeng maghari-harian. Hindi kami pwedeng maging Panginoon ng kanyang church dahil isa lang ang Panginoon, isa lang ang may-ari ng church, and that is the Lord Jesus Christ. Mawala man po ang mga tao, kahit ang mga pastors pwedeng mawala, pwedeng dalhin sa ibang lugar. Pero ang Panginoong Jesucristo, hindi siya mawawala sa kanyang church dahil siya po ang may-ari po ng church niya. Kaya nga, number 4, the church will be preserved through all generations. Ang sabi po ng Bible, the gates of hell shall not prevail against it, against the church. Kaya dito makikita natin sa bawat henerasyon, ang church ng Panginoong Hesukristo existed, mga kaibigan at mga kapatid. Yes, may mga nagtuturo po na tinatawag na restoration church, na iniisip nila na ito ang church daw ng Panginoong Hesukristo, tinayo niya, nawala daw ito, tapos nung May 4, nung ano lang po, nung 1948 lang ito natayo, o yung iba naman kung anong taon ito natayo. Hindi po, mga kapatid, in every generation ay nandoon po ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Totoo po na may korupsyon na nangyari, nakapasok po ang mga maling aral sa mga churches po noon. Pero hindi ibig sabihin niya na totally, lahat ng mga churches ay totally na corrupt, dahil meron po mga Bible believer na mga Bible believing churches na humiwalay po sila sa maling aral ng Roma at sila po ay naging separatist. Sila po ay hindi nakisali sa government, kumbaga sa church, at nagkaroon po kasi ng tinatawag na unity, nagpagkakaisa ang gobyerno at saka ang church. Umiwas po itong mga Bible-believing churches na ito po ang ating mga ninuno sa pananampalataya, na tinawag man po sila sa iba't ibang pangalan. Pero ang makikita po natin, itong mga churches na ito ay naniniwala that the Bible is their sole authority in faith, in their practices. Ito pong mga local churches na to ay naniniwala sa autonomy of the local church. Naniniwala po sila sa priesthood of all believers. Naniniwala din sila sa two ordinances, yung baptism at saka yung Lord's Supper or Lord's Table. Then naniniwala din sila sa individual soul liberty. Then naniniwala sila sa two offices, no, mga pastors and deacons. Then naniniwala din sila sa ano po, no, kumbaga naniniwala sila sa save, baptized church membership, na tanging ang mga magiging member lamang ng church is yung mga baptized, mga save, mga tunay na save at saka baptized. Yan po ang mga halimbawa ng tinatawag natin sa ngayon na Baptist distinctives, mga kapatid. At ito pong mga ninuno natin sa pananampalataya, yan pong tinatawag natin sa ngayon na mga Baptist distinctives, yan po ang kanilang pinapractice. Noon pa man, bagamat tinawag sila sa iba't ibang pangalan,
Sila po ay nasa iba't ibang lugar, kalat-kalat po yung mga church na yan sa Europa, hanggang nakarating po yan sa Estados Unidos, hanggang nakarating po yan, no? In fact, mula pa lang sa Europa, may nakarating na po sa Pilipinas, mula Amerika, may nakarating sa Pilipinas, at hanggang ngayon po, ang Pilipinas naman ang nagpapadala ng mga missionary sa iba't ibang lugar. Ang point lang po is ang bawat kumbaga ang church ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat henerasyon ay meron pong mga Bible believing churches na hindi po nagpa-under sa Roman Catholic Church na maling mga teachings ang naging pangangaral nila, pinagbawal nila ang Bible. Pero yun nga, salamat may mga Bible-believing churches na nagpatuloy na sila po ay katuparan ng pangako ng ating Panginoong Jesucristo that the gates of hell shall not prevail against His church. At makikita din natin sa susunod, number 5, the church is the only institution blessed with Christ's authority. Kasi sinabi po ng Panginoon, and I will give unto thee, singular, kausap si Peter, the keys of the kingdom of heaven. Pero pagdating sa Matthew 18 verse 18 makes it clear that this promise of authority is to the church and not just to Peter. Tingnan natin ang authority po na yan. Kaya nga in Matthew chapter 18 verse 18, sabi ng Bible, verily I say unto you, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever ye shall loose on earth shall be loosed in heaven. So may authority po ang church na binigay ng ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga tayo, may binigyan tayo ng authority, diba? All power, sabi ni Christ, given unto me. At ano yung binigay niya sa atin? Go ye therefore and teach all nations. Ayan, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, and teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. So yan po, mga kaibigan at mga kapatid, makikita natin ang ilan pa lamang po sa mga mahalagang information patungkol sa church na tinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Itutuloy na lamang po natin ang pag-aaral sa susunod na video po natin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless us all.